Chutang ina, 30 years old na yung anak niya ng mag-asawa. Sana tinali na lang niya sa bewang niya kung ayaw niyang mahiwalay. Eto namang asawa ko, uto-uto na bobo eh. Nang sabi niya sa akin kaya daw siya nag-asawa ay para makatakas dun sa nanay niya na kasi ginawa siyang retirement plan. O bakit bumalik? Mag-ex kami ng mister ko 9 years ago. Nagkabalikan kami at nagpakasal na rin last year. Ang kasama ng mister ko sa kanila ay ang nanay niya at ang stepdad niya. Pero dahil nga nabuntis ako ay nagsama kami. At nung 3 taon na yung anak ko ay 2021 binigla kami ng biyanan kong babae. Pumunta siya sa bahay, dala yung mga gamit at walang pasabi na para bang gustong tumira sa amin. At ang kwento pa sa akin ng asawa ko na nung nagsasama daw sila ng nanay niya at ang stepdad niya, siya yung sumasagot ng lahat. Ng rent, ng bills, ng wifi, pati na rin ng yosi nila. And yes, pati yung nanay niya naninigarilyo rin. At dahil nga gustong tumira ng nanay niya sa amin ay hindi pumayag ang asawa ko. At ang sabi niya sa nanay niya, hindi ka pwede dito sa akin at dun ka sa asawa mo. Kasi may asawa ka na eh, nag-uumpisa pa lang akong bumuo ng pamilya. Tapos mapupunta pa sa inyo yung para sa anak ko. Bata pa kayo, kaya nyo pang magtrabaho. Willing akong alagaan kayo pag matanda na kayo, pero ngayon ang lakas nyo pa eh. At 49 years old pa lang kasi yung biyanan ko that time. At in fairness ha, dito naman ako bumilib sa asawa ko nun. At ng mga time na yan eh, okay pa yung utak ng asawa ko nun. Hanggang sa ayun na nga, umalis yung nanay niya dito at yung pali masama yung loob ng nanay niya sa kanya. Pero sa akin nagalit ha, at ako ang binalak sa Facebook, di wow. Hanggang sa year 2025 ay Pasko nun. Umuo pa kami nun sa Manila at pinuntahan ng asawa ko ang nanay niya. At kasama pa niya yung anak namin. Nadinalaw niya yung nanay niya kasi nakakuha ng rentoon na bahay yung stepdad niya. And by the way, na yung stepdad niya legally kasal yan. Pero dun sila nag-umpisang mang-uto sa asawa ko. Na kesyo mapupunta daw yon sa asawa ko yung bahay na yon. Nadagdag pa ipapalas will daw. Paano nga yun? Kasal naman yung stepdad niya at conjugal yun. Ngot kasi talaga yung asawa kong yun eh. Hanggang sa pag-uwi niya dito sa bahay, nag-decide yung mister ko na lumipat na kami doon sa biyanan ko. Nang sabi may bahay na nga raw yung mga magulang niya na up and down daw at 2 rooms naman daw. Medyo hesitate ako pero nirerespeto ko yung desisyon niya. Kasi ang sabi raw wala raw kami dong babayarang upa. Pero sa amin yung bills at hati sa budget. Hanggang sa ora-ora day nag-resign yung asawa ko sa trabaho niya. At dahil doon ay nagkautang-utang kami. Yung asawa ko nauna na doon sa biyanan ko. Kami nagpaiwan muna dito ng anak ko na 2 months pa kasi nga tatapusin niya pa yung school dito. At dito na nagsimula yung maling desisyon talaga namin na tumira kasama yung in-laws ko. At doon pala masisira yung pamilya namin dahil nawala ng sariling desisyon yung asawa ko. Nakasunod kami sa mister ko ng April 2. Pero April 15 ay umalis agad kami ron. Nag-away at naghiwalay kasi kami ng mister ko dahil sa bisyon niya. Na ang bisyon niya dati nagyoyosi lang tapos ngayon naka-vape na. Na ginagawa niya pa yon sa room namin kasama yung anak namin. Yung parents niya nagyoyosi rin so kawawa talaga kami ng anak niya. Na medyo napaisip na rin kasi akong umalis kasi nga ilang araw na rin akong pinakikita ng kagaspangan ng ugali ng biyanan kong babae. Na kapag nagluluto ako sasabihin niya sa akin na ano yung niluluto mo parang ang baho. 2 beses niya yung ginawa sa niluluto ko pero kinakain niya rin naman. Meron pang tirada sa akin ng binan ko na ang sabi niya, bukas nga pala darating na yung katulong natin. Ay wow, katulong daw, bakit kailangan pang iparating sa akin? Yung mga ganyang usapan nila, di ba nakaka-offend? Meron pa siyang kwento na, huwag kang maingay sa asawa mo ha, kasi ang sabi niya sa akin ako na lang daw yung mag-budget. At dito na pumasok sa isip ko yung gusto niya na siya na yung humawak ng budget. Pero galing naman yun sa asawa ko. Mukhang napagplanuhan na niya kami ha. At para bang gusto niya nang suluhin yung anak niya. Housewife wannabe ha. Puro kasi landi nung araw kaya late bloomer ngayon. O edi sila na yung magsama at magkandamatay sa mga bisyon nila. At kami bounce na kami ng anak ko. Nakahanap siya ng pagkakataon na magkasira kami ng asawa ko. Na kapag nag-aaway kami, ginagatungan ng biyanan ko. At itong asawa ko nagsusumbong lagi sa nanay ko. Na sinabihan ko daw yung biyanan ko na magsama sila. Na hindi muna tinanong sa akin kung totoo ba yung pinagkukukwento ng nanay niya. At sinabi rin daw ng nanay niya na hindi raw ako marunong magpo at opo. Pero pinagtitimpla ko sila ng kape at nakikipagkwentuhan naman. At sumbong pa ng asawa ko sa nanay ko na masyado raw akong maangas. Na naging toxic lang naman ako dahil nga sa mga natatanggap kong salita sa asawa ko. Ikaw ba namang sabihang tambay At ngayon nahiwalay na kami, ang iniwan niya sa akin yung mga utang at hindi pa nagsusustento sa anak niya. Mahigit 1 buwan na rin ang mangyari lahat yon. At ngayon ay nakapokus ako sa healing ko at sa mental health ko. Hindi ako nakakatulog ng maayos, umiiyak ako tuwing gabi. Na kasi nung umalis kami ng anak ko, hindi man lang kami sinundan ng asawa ko. Na yun ang patunay na hindi kami priority niya. At yun nga, nagbuhay binata sa poder ng nanay niya. Nagkasagutan pa kami ng nanay niya at ang sabi sa akin, na ano daw bang ambag ko sa buhay ng anak niya, itagabayad lang daw naman ng utang ang anak niya. Na puro daw ako kabig, na akala mo naman kasama namin siya sa loob ng 6 na taon na pagsasama namin. Marami rin namang kapalpakan na ginawa ang anak niya. Na pinangsugal pa nga ng anak niya yung pang 1-year-old sana ng anak namin. Naginawan ko lang talaga yun ng paraan. Nang sabi niya, pana ako daw yung lumandi sa anak niya kaya daw nagkahiwalay sila ng anak niya. Chutang ina, 30 years old na yung anak niya ng mag-asawa. Di sana tinali na lang niya sa bewang niya nang hindi mahiwalay sa kanya. Ito namang asawa ko uto-uto na bobo Na ang sabi niya sa akin na kaya daw siya nag-asawa ay para daw makatakas din sa nanay niya. Na ginawa daw kasi siyang retirement plan. Bakit siya bumalik doon? Na dahil ba wala siyang kailangang bayaran doon sa bahay nila? At lagi pa siyang binibigyan ng mga branded na damit ng
stepdad niya. Ang babaw naman ang kapalit namin ng anak ko. Na ipinagdarasal ko na lang talaga sa Diyos ang lahat. Na sana mapabilis yung healing ko kasi kilala ko yung sarili ko eh. Gusto ko na lang din ng tahimik na buhay kasama ang anak ko. Pero hahabulin ko ang sustento at bubuelo lang ako, Mamilen. Letter sender, Rain. Oh, sustento lang ha, walang usapang balikan. Na baka kakahingi ng sustento, magkaroon ng kapatid yan ha. Pag sumikap kat yun ang iganti mo. Kasi mapanglamang na matching yung atake ng mister mo eh. Kasi sa kwento mo walang backbone eh, magaling lang kung may magagatas. Hamo na siya sa nanay niya at baka hindi pa nga butaw. Literal na pasusuhin eh.